So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? Okay, PNL update tayo ngayon. So mapapansin natin, so far 6,000 profit tayo. 7 days. So natalo tayo nung December 3. So pero the rest, okay naman. So far 6,100 ang ating profit today. Okay? So ngayon, as of December 6. Okay? So check lang tayo mga kapatid, no? Check lang tayo mga idol ng ating TA for the BTC. So BTC, kung titingnan naman natin ang BTC natin, naglalaro siya sa 89 and 91. Okay? So ngayon, syempre, ang tinitingnan natin dito, ako kasi, para sa akin kasi talagang totally gusto ko munang makuha yan eh. Gusto ko munang makuha yung nasa taas na yan. No, bago ako mag-short position. And syempre, etong area na to is nakuha naman, 'di ba? Pero still hindi pa rin ako pumasok diyan kasi ang hinihintay ko etong area na to. So ngayon, kung gusto ko naman pumasok dahil nakikita natin na ganito, no? Ako nga tingin ko dito sa 1 hour time frame, cup and handle ba to? Baka biglang magkaroon ng bagsak to mga idol, no? Kaya hindi ako masyadong nagtitrade kay BTC. Nandoon ako sa gainers trade, no? Nakita niyo yung PNL ko kanina. Paano ko ginagawa yon? Dito kasi sa Bitget kasi walang gainers trade dito, no? Kasi kung titingnan natin, tawag dito, nasa ano siya, no? Nasa up. Okay, so ang ginagawa ko lang, pumupunta ako dito sa gainers. Yan. So naghahanap ako dito na lumipad ng 100%. For example, wala kasing lumipad ng 100% ngayon, which is si BIT pa lang, no? Si BIT. Ngayon, kung titingnan natin, itong BIT na to, yan. So ito yung number 1 ngayon kasi sa gainers, no? Ang ginagawa lang natin dito, mga kapatid, para mag-profit ako. Nakita niyo naman yung port, di ba? So far, nag-trade ako sa kanya, negative $2 ako. Okay? Negative $2 pa lang naman ako sa kanya. So far, ang profit ko ngayon ay nasa $11 na. Tama ba? Pero ang gagawin lang natin, mga kapatid, is... Teka lang. Okay? So ngayon, ito, tulad nito kanina, may bearish candle dito, no? Pag nakikita ko kasi, katulad nito, no, na lumilipad, no, nagkakaroon siya ng pump, no? So ngayon, nasa 35%. So ang nilalagay ko lang muna dito, low margin lang muna ang ginagawa ko diyan. Ngayon, pag biglang umangat yan, tawag dito, cut loss lang tayo kahit papano ng 10%, and then titingnan ko hanggang saan yan lilipad. So ngayon, kapag lumipad yan, for example, dito sa resistance, no, dito sa area na to, yan, papasok ulit ako dyan if ever, no, na ma-negative ako. So far naman, wala naman. Ang maganda sa ating istorya, sa position natin, ito, pakita ko sa inyo yung position para at least hindi kayo tawag dito, hindi kayo malula. So, ito yon, no? Ito yung ating mga trade. Ayan, kay BIT, nag-trade tayo ng 7. Talo tayo ng 1.8. Panalo tayo ng 7. Panalo tayo ng 0.07. Panalo tayo ng $11. Talo tayo ng $19. Panalo tayo ng $3. Negative 2. Positive 14. Negative 9. 3. Positive naman. So, overall naman, kung mapapansin nyo, yung 20 na yan ay nag-positive. No? Kung kayo na magbibilang, subukan yung bilangin yan. No? Subukan yung bilangin lahat ng green and subukan yung bilangin ng lahat ng red. Okay, makikita nyo dyan is positive pa rin. So far, positive tayo ng 6,000 sa 6 days. So far, kapag ganito, katulad nito, ayan, kaka-entry ko lang kasi, kanina kasi naka-bearish candle yan. Naghihintay ako ng bearish candle, no? So once na nakakuha ako ng bearish candle, mga kapatid, nag-enter ako, tapos short position lagi ang ginagamit ko. Ngayon, katulad nito, kapag biglang lumipad yan, ang gagawin ko lang dyan, cut loss. Pero kapag patuloy na bumababa yan, hanggang 20%, nag-TP ako. Pinaka-basic ko yung 20% TP. Minsan, kapag high margin ako, hindi ako nag-TP ng 20%. Minsan 9%, minsan 10%, minsan 15%, 19.7%, 41%, minsan may ganyan, no? Depende kapag ano yung margin na pinasok ko. Kasi kung kumikita na ako ng 300 pesos, ayun na yun, nag-out na ako doon. And then naghahanap ulit ako ng panibagong papasukan. So kung mapapansin nyo, hindi lang isang trade ang
ginagawa ko per day. So, parang ito, si Mudeng, no? Kaninang umaga. Kaya papakita ko lang sa inyo, ito. For example, itong position natin kay Mudeng, no? So, pakita lang natin, ha? Si Mudeng. Ba't ganun? Yeah. Hanapin natin si Mudeng. Ito, si Mudeng. So, kung mapapansin mo, ang naging profit ko kay Mudeng ay 30%, $3, okay? Tapos meron pa ako short kay Mudeng kanina, $9, no? So 49% siya, mababa lang kasi ang margin ko dito. Kung mapapansin nyo naman, nasan si Mudeng? So tingnan natin, ano nangyari kay Mudeng kanina? Mudeng, ay. Oops. Yan. So kung mapapansin nyo, ayan, si Mudeng no? So nakita nyo, biglang lumipad ng ganyan niya, no? Tumuldok yan, mga idol, no? Tumuldok. Ngayon, pakita natin yung history natin. Saan yan? Okay. Where's Mudeng? Nako. Wala ako sa future. Sorry, nasa ano ako. Nasa spot. So, next, punta muna tayo ulit kay Mudeng. Yan. So, ito yung Mudeng natin, ha? So, tingnan nyo kung paano ako nag-aabang, mga kapatid. Talagang abangan ko yan. Di ba nakita nyo yung taas ng yan? From dito hanggang dito. So, ang ganda niyan. Parang umangat yan ng 300%. So, positive na tayo. So, yan lang natin yan. Position. Nasa si Mudeng. Mudeng. Ito si Mudeng. Pumasok tayo kay Mudeng ng 0.12. Okay? 0.12 ba? Imagine 0.12. Nasaan si 0.12? Ito yung 0.12. Okay? And then, bumagsak dito sa area na to. Okay? So, yun yung pinasukan natin kay Mudeng. Baba. Short ulit. Pumasok tayo ng 0.12. Nag-cross tayo kay Mudeng. Where's Mudeng pa? So, yun lang yun. Yung 0.12 na yun. Cross tayo, CNY, Mudeng, tapos ito, 0.12, tapos ano tayo ng 0.1. So, ayan siya. So, pumasok tayo dito sa area na to. Tapos biglang bumagsak. So, nag-profit tayo doon. Then, nag-long position pa tayo, biglang umangat. So, ganun lang ginagawa natin, mga kapatid. So, yun lang. Ganun lang ako mag-trade pagdating sa gainers trade. Naghihintay ako ng bearish candle. So, pag hindi ako nakakita ng bearish candle, hindi ako mag-trade, mga kapatid. Napaka ano lang yun. Napaka basic lang pagdating ng pag ako nag-trade pagdating sa gainers trade, mga kapatid. Hindi ako basta-basta yung parang nag-trade ng BTC. Karaniwan, ang tinitrade ko ay tawag dito, gainers trade. Nakikita yan dito sa BitGet. Ito. No, yan. Gainers trade. Makikita nyo yan. Gainers and nakalagay dyan, gainers and losers. So, pero hindi ako nag-trade sa losers. Sa gainers lang ako. Yun lang yung inaabangan ko, mga idol. Ayan, katulad nito, no? Sana mag-bearish candle na to. Pag nagkaroon ng bearish candle dito, ayan na yan. Goods na yan. Kahit pa paano, mag-profit na ako yan. Pero pag hindi, magka-cut loss ako and then papasok ako dito sa area na to. Okay, 1.98. So, ganun lang kasimple, no? Naghahanap lang ako ng bearish candle. And kapag hindi ako nakahanap ng bearish candle, again, 20% cut loss. Okay? Or 10% cut loss. Yun. Kasi sabi nila, paano daw ako nagka-cut loss? Ayun, syempre, 20% cut loss or 10% cut loss. So, ayan, naglalaro siya dyan. So, for me, kapag ganito, inihintay ko yung 9 o'clock, no, sa 1 hour time frame. So, titingnan natin kung magkakaroon siya. So far, ayan, nagbe-bearish na siya. So, tingnan na lang natin kung magko-profit ako. Nakikita nyo naman yan sa portfolio natin, no? Sa mga gustong pumunta sa page natin, to. Sorry. Page natin, follow nyo lang ako dito, mga idol, no? Sa ating page. Ayan, dito kay KGX, no? Nag-ano lang tayo dyan. Nagpapakita tayo ng PNL natin, ayan. So far. So, napakaganda ng PNL natin ngayon. Diba? 1,400, talo 1,500, panalo 1K, 2,3, 2,4, and 300. So far, 6,000. So, sa ngayon, ang PNL ko ay nasa 900 na today. Okay? So, sana umangat pa.
para at least mapakita talaga natin na kahit papaano profitable ang crypto basta alam mo yung ginagawa mo. Saludo.